favorite ko to. So yung mga dating barko, yung mga super ferry, ganyan. Diyan, sa Dumaguete. Ayan, port ayan, oh. What? Tagal na. Sobrang mura ng talaba dito. Yan. Ah! Hey! Ay! Pause. Hey! 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 Hi guys! Welcome to another vlog! Ako nga pala si Buji at mahilig ako mag-story time. Kung hindi nyo pa ako pinafollow follow nyo na ako. Hi guys! Welcome to another episode of this vlog. Nandito ako ngayon sa Kalibo, Aklan. Pero for this vlog, tayo ay mag-adventure sa New Washington, Aklan. New Washington is a nearby town, parang next to Kalibo lang. So, yun ang ating a-adventurein today. So, mag-iikot-ikot tayo at titingnan natin kung ano ba ang meron doon. Anyway, this is a new hotel. Kaka-open lang daw nila noong December. Ngayon ay buwan ng May. So, it's a relatively new hotel. Malapit sa Rojas Avenue. Pero, ayun, hindi ko alam kung nandito na siya sa Klook. But, if you are booking your hotels, don't forget to use my code BUJIBABIERAKLOK para magkaroon kayo ng discount. Ulit. Yes, para magkaroon kayo ng 5% off discount. So, don't forget to use my code. Again, BUJIBABIERAKLOK. Quick hotel tour lang. Merong kama dito. Yan, you can see. Meron television. Malaki yung desk. Wala nga lang siyang chair. Unfortunately, wala siyang chair. Tapos, here, yan yung aking luggage. Merong closet. It's an air-conditioned room. Meron kang closet dyan. And ito ang CR. So, may sink, merong salamin, may banyo, at syempre merong bidet. Meron ding tissue. Merong shower, hot and cold shower. Ito yung toiletries. So, merong toiletries din na nakasama. So, anyway, let's go. Let's take an adventure. Boom! Nandito kami ngayon sa may Baybay, sa may Barangay Fatima, sa New Washington. And we're just gonna explore. Itong lugar na to, considered to before na geographically isolated area. So mahirap siyang i-access. But throughout the times, na-develop yung lugar, yung roads, yung transport going here. And easily accessible na siya sa mga tao. Tingnan nyo. Ito siya, ganda oh. Ito yung entrance sa Baybay. So may mga nagka-car camping, as you can see. And then, ito yung beach. Sama ko pa rin si Tita Chris. Tita Chris, ano si Bim? Oh, he's doing fine. He's doing Voice fine. coaching. Tita Chris, and ayun, kasama ko rin si Tito Delan dito. Ayan. At si Sir Jerin, siyang aming kasama. At syempre, meron tayong payong. So, merong lighthouse dito kasi dito sa area na to ay makikita nyo na. Ay, parang dito yung mga bangka. Pero nakakatawa, merong pantalon. Merong nagbibilad ng pantalon. Kaninong pantalon to? Wow. Ito kanilang bye-bye. So, dito may mga bangka. Batan Aklan yan. Ito din yung sa mga dulong areas ng Aklan when it comes to land. Kasi dagat na yan. At yon yung nakikita nyo na isla na yan sa kabila. Yan ay Batan. Another town here in Aklan. Dito yung old area before. Old Parola. Kung saan din yung lighthouse. Tapos ito, bago na to. Kasi na-destroy daw ng mga bagyo and ng mga waves. So ito. Kapis na daw yan. Yung nakikita nyo na yan na mga bundok sa medyo malayo. Kapis. Tapos ito ay ang Batan Town. Boom. Tinan mo yung payong ko. Ganda. And we are here in New Washington. Dapat matibay itong payong na po. Parola. Pang ano yan po yan? Pangatlo, pangapat ay pwedeng parola.
Ah, okay. So Kasi, ang school nyo, ang lupa nyo dati, nandoon pa, mga 300 meters? Yes, Or- pa. Go back on 19... kinain ng tubig. Oo. So, dati yung elementary school nandiyan sa gitna ng dagat. Yes, Nakalubog So, may mga na. bahay din yan dati? meron po. May mga So, bahay. so may mga structure yan ngayon Yes sa ilalim. Yes po. So pag dinive yan, may makikita pang mga Actually ano? po, denive niyan po before na mga namin. Hindi na siya bumawa kasi natapunan na rin ng mga lupa. Natabunan ng mga sand. Ibabaw. Ganun ka lang. Yes po, according po yan sa mga matatanda po. Kasi hindi po ako pinanganak. Okay. And then, ginather ko lang po yung mga Information. information. So, according po sa na, this is our second primary school. And andun po yung... Ito second primary school na to. Bahay po yan ng unang caretaker po ng Parola. Parola. Unang caretaker. So, unang caretaker nung lumang parola. Yes po. And then, ang dating structure po doon noon, yun po yung pangalawa po namin barangay Pigme, barangay Hall. Ba't lumipat po yung eskwelahan na to? Kasi nga po, malapit na rin sa ano. Dangerous po para sa mga bata. Hindi naman po. So, Oo nga no, lapit na siya sa ano. Kung ano, itong lugar na to, mga anong year siya parang lumubog? 70s. Mga daw. 70s. Kasi 1990 siya pinanganak. So, sabi niya kanina, that's according to the elders. 70. So, hindi rin first hand yung information niya. But at least merong oral history. May oral history. Pupunta tayo sa may coastal area. Actually, meron silang fishing ditong ginagawa. Ang tawag nila dito, hila-hila. Kung saan, parang every morning, meron silang certain practice of different kind of fishing. Sa Nabas pumunta kami noon, hindi ko lang na-document pero may pinakita sa amin kung paano yung traditional way of fishing every morning. Tapos ito, ang tawag dito ay, itong halaman na to, ang tawag dito ay aroma. So, medyo mag-ingat lang kayo dahil madaming tinik. Matinik. Eh no, grabe. So, ibig sabihin, merong lumubog na eskwelahan doon. Tapos, iniisip nila na itong eskwelahan na to, malapit na din siyang lumubog, kaya pinalitan na siya. Or parang nilipat na nila yung eskwelahan. 2004 daw, nung lumipat itong school na to. Kasi grabe. Ito yung kauna-unahang barangay road na binuo dito sa Fatima, sa barangay Fatima, sa New Washington. Tinan mo, wala na, hindi na siya. Wala na, ayun o. Na-reclaim na siya ng nature. Wild! Na-reclaim na siya ng nature. So, I guess may mga ganun talaga. Kinukuha na ng kalikasan kung ano ang kanya. Next stop ay isang pagawaan ng mga banana chips, mga other delicacies dito sa Aklan, sa New Washington in particular. Let's go check it out! Ay, favorite ko to. Ang saya. Favorite ko to. Ako rin yan. Tuwing nasa Negros ako tsaka Iloilo, yan ang, hindi ko alam na meron din pala kayo dito. Endorse namin to sa mga bata. Galing. Man, favorite ko to. At ito yung banji, sir. Lagi natin. Ako din lang. Tubong din to lagi dati sa amin. Mga gano'ng katagal po bago matuyo yan? Ano yan, sir? Minutes. Mabilis lang. Forward ko kay Kapitan, yung may tsura ka kung Galing. Anong tawag po dito? Bandi? Peanut. Next stop, nandito kami ngayon sa lugar kung saan nagkaroon ng sanduguan ang mga katipunero para pakikiisa sa pakikipaglaban nila sa mga mananakop na Espanyol. In commemoration, nagkaroon ng location for it dito. So, Facto de Sangre, Sanduguan. Hindi ito yung original mismong lugar kung saan ginanap yung bahay, pero nearby, it's around there daw sa likod, pero wala na yung bahay na yun ngayon eh. So, lupa na lang siya, hindi na rin natin makikita. Ito yung mga Yan yung 8. Yung walo. Nag-signature ng blood. Oh, ito sila. Yung mga nagsanduguan dito na nanalig na makikipaglaban sa mga Espanyol. So, ito yung marker ng NHCP. So, bahay ni Gregorio Dalida. Sitio Kuntang.
Barrio Ochando. Pangalang sariling dugo bilang sagisag ng pagkakaisang labanan ang, basahin ko na, nakalagay, sa bahay ni Gregorio Darida sa sitio Kuntang, Barrio Ochando, New Washington. Nilagda ng mga Katipunerong Aklanon ang kanilang pangalan gamit ang sariling dugo bilang sagisag ng pagkakaisang labanan ang pamahalaang Espanyol, March 2 to 3, 1897. What? Tagal na. So, ayan, ang Sanduguan Shrine. Nasa ano siya eh, from the main road, naglakad pa kami ng a little bit more. So, 129th year na pala. So, next year, March 2, 130th year na ng Sanduguan dito sa Aklan. Barangay Ochando, Sitio Kuntang. Pag dinire-diretso mo yan, yan na yung main road. And then, you can see it here. Ang Sanduguan. Pero maganda doon sa kanila. So sa Pagsanduguang Festival, sir, parade, float, Bidikante. Dito, wala na to. 5 piso lang presyo ng lupa dito sa darating ngayon. Okay, so nandito na tayo ngayon sa isang mangrove resort. Dito siya sa may New Washington. Oh, diba may resort dito? Oh, boom. Interesting. May mga cottage dito na ano. Ang cottage. Ito mga ganap namin dito ngayon. Ito ang mga mangroves. Alam niyo ba na ang mga mangroves, sila ay ang mga nagpoprotekta sa atin sa baha. Sila ay also, ang mga mangroves, also ang mga bakawan ay sila rin nagiging tirahan ng mga isda. Dito rin sila nangingitlog at dito rin sila nagpapaanak. Kaya importante ang mga bakawan sa ating bayan. Importante ang bakawan sa ating buhay. Grabe resort talaga siya. Like, andito yung mga pamilya. Papahinga sila. Pwede kang kumain. You know, merong resort talaga dito. Parang merong mga restaurant. Ito mga fishing gear. So may mga nangingisda dito pa rin. Lahat ng intero ng gusto puro palaisdaan saka talabakan. So palaisdaan, talabahan, tapos restaurant. Tapos dito dumadaan yung mga barko. Yung barko. So yung mga dating barko, yung mga super ferry, ganyan. Diyan, sa Dumagit mo. Ayan, port ayan, no? Okay, yan yung lugar na yan. Tapos, River po to. river. This is Lagatik River. Ano po pangalan ng river? Lagatik. Lagatik River. So ito ang Lagatik River. I was surprised na meron palang Pink Sisters dito sa New Washington, Aklan. And it's this area, it's this part. Diba? Wild. Yung isang Pink Sisters na alam ko ay nasa Tagaytay. So, this is interesting. Okay. Ayun o, merong nagpe-pray na madre. So, itong Pink Sisters Convent ay tinayo dito sa New Washington sa Aklan noong 1986. And merong kasabihan or merong paniniwala dito na parang yung mga tao naghumihiling sila. So, kung meron kayong mga wishes, isusulat nyo lang, tapos ilalagay nyo dun sa parang box, and the Pink Sisters of this convent, sila yung magdadasal para sa inyo. Sinasabi sa amin nung kasama namin, si Sir Jirin, sabi niya, local siya dito sa New Washington. Sinasabi niya sa amin na yung mga tao dito humihiling kapag meron silang problema sa pamilya, problema sa love life, o kaya magbo-board exam sila, dumadaan sila dito, nagdadasal sila para makakuha sila ng peace of mind, and at the same time for the Pink Sisters to help them wish, and you know, for the Pink Sisters to help them pray na matupad yung mga kahilingan nila. So
So yun, nagsulat ako kanina. I don't know if nakita nyo yun. Pero sana, bakena man. 12 o'clock na, so it's lunch time. Nandito kami ngayon sa may Baybay. As you can see, gando. Okay, ang kakainan namin today for lunch ay ang Randy's Talabahan. So, if hindi nyo nalalaman, yung New Washington ay sikat sa mga talaba. Sobrang mura ng talaba dito. Like mga less than 10 pesos per kilo. At jam pack ang lugar na to. Tingnan nyo. Boom. Sobrang daming tao. I guess masarap dito. Kasi daming tao. Randy's Talabahan. Let's see. Ganda ng view namin. Dagat oh. Tingnan mo yun. Tingnan mo yung dagat. Ganda ng kulay ng dagat. Panira lang na may mga kotseng nakapark for the view, pero it's beautiful. Ito yung mga talabo, grabe, fresh na fresh. Here's our food. Pork, parang liempo, grilled squid, buttered shrimp, sinigang na seafood, at star for the season, baked talaba. Itadakimasu. Kumain ito. Ay, ikaw kumakain ng bake? Ang anghang ng toyo mansi na nagawa ko. Okay, yung shrimp naman yung tatry natin. Buttered shrimp. Okay lang. On vacation sa Sir, seaman siya. At Si Pero siya. special ng sinigang namin. Sabi ni Sir Jirin, wag daw kaming bibigyan ng sinigang sa supot. So, ang sinigang namin ay gawa sa kamyas. Sarap. Ano to? Danggit? Sinigang na danggit. Galing! Nakahat kami ngayon. Bakit kami nakaganito? Kasi pupunta kami sa Talabahan. Kami ay mabababad sa initan. 2:00 na ng tanghali. Check namin kung paano ginagawa ang mga talaba dito sa or paano kinukuha ang mga talaba dito sa Aklan. Nandito kami ngayon sa may port area. At sasakay kami ng bangka. Buti na lang merong bubong. Buti na lang may bubong yung mga bangka. Kasi akala ko walang bubong. Oh, sino ka dyan? Tito Delan. Kasi alam naman ako lang yung tito. Hindi ako papayag. Tita Chris. Ate girl. Ang ganda oh. Dito po kami, kuya. Dito po. Okay. Okay, let's go. Let's go. Let's go. Sana hindi ako malaglag, diba? Okay. I'm on a boat. I'm on a boat. I'm on a boat. Let's go. Let's go sa go. Grabe. Tawag na staking. Ha? Staking type of staking yung Staking? tapos floating talaba. Staking to, ito floating. Ano mas masarap? Staking? Bakit? Kasi nga, yung bamboo naka-tusok. Yung ano, Staking. I see. Grabe, lahat ng nadadaanan namin dito, siguro for 10 minutes, puro talaba farm lang. Well, dati hindi ganito kadami. hindi to sir, puro to pala isdaan. Ganito lang makikita mo yan dyan lang. Oh. Ito na yung isla Kapispisan na area. Ano to? Ayan, kukuha siya ng Kukuha siya ng talaba. Pwede ka dyan sir magtinikling. Go Kuya Lito. Naka-vlog na yan. Wow. Pilang buwan yun doon, oh. 8 buwan yan? For harvesting na.
Ang laki. Dito sa Brackus Water. Yan. Ay, Konami. Kanami. Kailangan doon ng kilo na. Daywa doon na. Noong magkano yan pag ganyan? Ayaw ang magagaha karon. Oo nga, wala magluluto. Nakatap. Pwede. Lunch. Kuya Pwede. Lito, tingin ka po, Sa sir. bahay mo ka. Kuya, pelara. Hindi yan nasisira. Ay, hindi. Magkano yan? Almost 150. Mainitan. Mahirap na minita. Ah, okay. Bawal mainitan to? Ay, sorry. Pinsan ko lang kilo sa bahay din doon at motorboat. Ayan, so, grabe lahat to. Talaba Farm to. Ang lupit. Grabe. Tapos mura lang to binibenta. Andito pa rin kami ngayon sa New Washington at nagbangka kami dahil meron kasi kami gustong i-check out na gumagawa ng ganito. Ito. So, nandito kami sa isla ng Pinamukan. It's an island barangay dito sa New Washington. Interestingly, it's 7 kilometers yung stretch niya. ang haba niya. Yung haba niya, it's 7 kilometers. And yung mga tao dito, they fish, oyster making, may farming. And surprisingly, meron ding elementary school and high school dito. May K-12 na rin sila. Ilan po population nyo dito, sir? Sobra na ano, mga 2,000 plus na siguro. Madami din. Marami. So para pero babangka talaga. Walang bridge papunta sa Wala. bangka talaga. Siguro siya mas maganda yung walang tulay. Bakit? Bakit? Para yung walang makapasok dito ng mga masasamang... Kontrolado nyo yung mga Oo. papasok. Kasi pag walang tulay, bago sila pumunta rito sa amin, sakay sila ng bangka, may identify namin sila na gumagama. Ma-identify nyo. Hindi. So safe na safe dito. Hindi naman po mahirap mag-island barangay. Hindi, maano lang kami dito. Sa halimbawa, may project kami, sir. Yung, halimbawa, may 20% development kami sa barangay namin. Yung sa hauling, Ano yun? malaki ang bawas sa hauling. Ano yung howling? Ikarga sa bangka yung, yung mga buhangin, yung simento. May ano, Oo. may extra payment. Oo. Mas mahal lang siya. Yun Ay, lang. hindi katulad ng Along the Road na Oo. doon Wala. bagsak ang buhangin. Dito sa amin, medyo mahirap. May double, Double pay pa. Parang Oo. parang dodoble pa yung bayad. Double yung bayad. Yun lang yung mahirap. Okay, ito talaga yung pinunta namin dito. Yung mga nagwi-weave ng raffia fiber. Pinamukan, Raffia Producers Association. Ito yung support. Hello po. Sir. Ito yung support. Yung nag-support ko din na ano. In terms of bago lang to. Ito yung raffia. Ito yung dait. Ito yung ano tawag to? Buntag. We should call this buntag. From that port nakita mo yung ano na yan, yung Puno. puno na yan, meron pa naka-close pala na leaf. Pag naka-close pa na leaf Yan yan. yan ang ginagamit. Yung hindi pa siya bumubuka. Hindi pa siya nakaganon sir. Hindi pa siya nakabuka. So ginagawa, tinatanggalan ng... Pinaspit nila. Tingnan mo yung yung yan. Ay, ang nipis. Ang nipis Ayan, niya. ayan yung skills niya. Yan. Tingnan mo. Kala mo may blade siya sa kanyang Oo nga, ang nipis. Numinipis siya. Ito na siya. Oo nga, pwede mo pahawak? Kaya Ang akala ko nipis. palaspas. Galing. Ito po yung ginagawang tela. Ito. Kinukuha. Ira Luna po. Ito yung sir. Ito yung sir, yung May kulay. Paano pag napuputol po? Pag napuputol, wala na lang itatalig lang. Dugtong. Tapos ito pa, meron pa dito mga ibang mga patterns. Hello po. Ito yung mga patterns lang gagando. Ang ganda. Medyo hard siya. Pero maganda. Ginagamit daw to for clothing. And for design, I guess. Raffia fiber. Gano'ng katagal po yan gawin? Depende po sa paggawa. Kayo, yan po, gano'ng katagal yung matata? Isang yard, mga gano'ng katagal? Isang yards. Mga ano lang siya, mga 3 hours to 2 hours. 3 hours to 2 hours. Itong loom. Okay, pala natakal. Ito, anong process? Saan na po to? Yan, pares din po ng gano'n? Yun na yung sir. Yan yung sir. Ito, bulis. Buri. Yan dry na siya. Pero ito yan. Dyan siya nagsisimula. Dyan Yung siya kanila, ito.
So ano po yung first process? Kukuha po dito sa puno? Di ba, nag-ano na sa kanina. Ito na yung ano na mo. Ah, ito na yung ginano niya. Yan. So yung kanina yung mga ginawa po na habang nakaupo. Tapos ito na. Sir, tapos Para Ito, kasi idudugtong yan, nila sa yan, tubig. yan yung hinahawakan niya na nahiwalay niya na yun. Ah. So yan, kaya niya ginaganon. Ito Ang mas... first phase is this. Ayan yung ano niya. Ang first phase ay... Puputulin muna. Puputulin muna itong Yan yung buo. nasa gitna. Tapos igaganito niya. I-split muna niya. I-split. Niya, tapos sa dulo, pinafold. Para yan yung... Para madali na niya ibupul. Okay. Yan. Tapos from there, gagawin na siyang... Ilulubog nila sa tubig yan na may ano na may parang waiting agent. Bago hiwa-hiwa. I-dry din naman siya tapos susuklayin. Yung process ng tagal sa isang araw. Yan. I see. Ang problema nga nila, binabarat sila. Ito dyed na to. Oo, sir. Died na yan. Hindi, ano lang, mga, Ha? sandali lang pwede na yan, ano. Ah, so tinatanggal yung mancha. Tas- Oo, yung, parang pwede na to. yung parang ito, oh, yan, oh. Parang makuha yung pula. Yan. Ah, So babad mo isang oras Hindi, lang? pwede na kuhain. pwede na sa- daw. Wow, 2 minutes Minuto lang? Oo, minuto lang. So pwede na yan. Tapos gagawin na nito. Opo. Tapos kung ginaganyan, Papatayuin muna. anong, ano, chlorate, parang maputi. Ah. Kasi pag walang chlorate, tapos maulanan, mag-green na, hindi maputi. At tapos ito, pinapag ano, para sinuklay na to. magdikit-dikit. Oh, sinuklay. Sinuklay na yan. So ito, susuklayin pa lang. Opo. Ah. Kung ginagawa mong ganito, Suklay. suklayin mo. Pero, Pero kung hindi mo gagawin ng ganito, Pwede na ibenta. yan lang, benta mo. Pwede pa. So pagkatapos, Pwede na siya ibenta. bababad, Ganyan, as raw tapos material. baba. Pero pag i-weave mo, suklay. Oh, pag ganyan, suklayin mo. So babad, patuyo, suklay, tapos. Yun na, weaving na. Kung gusto mo tinain. Hindi sinuklay, magiging ganito yung itsura. Pagkalapad. Pero ang suklay. So aliliit siya. Parang ninipis siya. Mas suklay rin. Hindi pa to sinuklay. Ito hindi pa. Ito. Okay guys, I'm now back in the hotel at nakakapagod yung nangyari sa araw ko na to. Grabe. Parang ang dami namin ginawa but at the same time, parang hindi naman ganun kadami yung ginawa namin talaga compared sa kung ano yung ginagawa ko kapag nagta-travel ako. But at the same time, sobrang init. Kaya siguro medyo napagod ako. Nakita niyo naman yung mata ko, parang inaantok na ako, diba? So yun, it was, parang pa sasabihin, yung New Washington, interesting yun eh. Parang, yung New Washington, alam ko to dati kasi pag umuwi kami ng probinsya, dito kami dumadaong. Nagbabarko lang kasi kami nung bata pa ako. Hindi pa kasi namin afford na mag-aeroplano. Hindi pa, medyo on a tight budget kami nun. First few years of my life, spinend ko dito sa Aklan. Tapos, nung mga 6 years old ako, or 5 years old, I think, lumipat kami ng bahay sa Bulacan. Nag-aral ako ng daycare dito sa Aklan. Tapos, Kinder 1 hanggang matapos ako ng college, sa Luzon ako doon na kami nakatira sa Luzon. So, Kinder 1 hanggang high school na nasa Bulacan ako nakatira. Tapos nung college, nag-dorm ako sa Manila. And then from there, hindi na ako nakapag-stay sa Aklan for a long time. Pero every summer, lagi kami umuwi. Tapos nung bata ako, naalala ko, hindi pa namin afford yung aeroplano. So lagi kami nagbabarko. Tapos yung daungan during that time ay sa New Washington. Ngayon kasi sa Katiklan na kung gusto mo magbarko from Manila, sa Katiklan ka na bababa. Pero before, sa New Washington yung baba. So, anyway, nagkwento pa ako no? Pero, gusto ko lang sabihin na yung New Washington, yun lang yung pagkakaalam ko sa kanya before. Pero ngayon, nalibot ko siya, grabe, ganda. Parang ang dami pala niyang rich pala yung municipality na to in so many stories, history, and very interesting yung place. Kung mapupunta kayo sa Kalibo, sa Aklan, bisitahin nyo yung New Washington. Lang siya, sobrang lapit lang niya from Kalibo. Siguro from Kalibo Airport. I think wala pang 10 minutes, nasa New Washington na kayo. Tapos, hindi naman siya sobrang laking municipality, kaya you can easily go around. Tapos, puntahan niyo yung mga pinuntahan ko. And, don't forget to eat talaba.
Kasi sobrang mura talaga. Grabe. So yun, hindi ko alam kung mavlog ko pa yung mga susunod kong araw dito sa Aklan. But, I would like to say, thank you guys for joining me. Naantok na talaga yung mata ko. But, thank you guys for joining me today sa aking adventure in New Washington. Ako nga pala si Buji at mahilig ako mag-story time. Kung di nyo pa ako pina-follow, follow nyo na ako. Thank you guys for watching. Don't forget to like, follow, and subscribe. And boom, 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 bye!